up in heaven. Hallelujah, oh hallelujah. He's our defender before the Father, in a temple made by God, not man. Behind the veil, in a place most holy. Hallelujah, oh hallelujah. Investigating, he clears the record of those redeemed by his own blood. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. He's purifying heaven's temple. Hallelujah, oh hallelujah. In preparation for his returning, for those who love and follow him. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary at the mercy seat in the Holy of Holies, in the Holy of Holies. We meet. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary, in the sanctuary, in the sanctuary. He's blotting out my sin in the sanctuary. He
I have fixed my mind on another time, on another time. And here I mean to stand until God gives me more light. And that is today, today until He comes. I have fixed my mind on another time, on another time. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. For I know the time is close at hand, for which I watch and pray. And that is today, today, today until He comes. Nakaikuan, sir. Wala pa? Brother, yung diampot ako. Kamanan mo, Diyos mo lang sa kung kami pa ito sa kalimutan siya. Glory, galing sa protection. Sumamay ng Diyos, pero magpapatanan niyo, yes mo. Salamat po sa lahat sa inyo, boy. Salamat po mga pagpapala at ang isang pagyan. Alag ng Diyos, mga mahalap na pulo, mga nakinig ikaw yun. Mga sa kanang salamat sa pagpapay. Sa pangunay, nagulungan kanimo, alang simana sa mga yun kanimo, ang mga mahalap na pulo, at yung talagang ipapalay, ang mga kinatugin pa natin. Kapangkin kinunay, mga natagong, alang itinisa yung ulatan ng Diyos. Kapangkin sa pangunay, mga kubalingon, ang yung surrender ka kanimo, salamat po mga pangkablang bulaan, ang mga paginawan sa pagsimba kanimo, magbalaan kanimo, magsasalip sa magsalip sa buong maya ng kanimo. Yan ang nais ng mga ng Diyos. Amen. Amen. Before ta maminaw sa ato Bible study ni Brother Israel, ato singhatag ng panahon kay Brother Michael sa ato ang special rendition.
Kung ano. Ini bro. Until we give you first place, until we let you Wala pa no? Ano na? be here, to feel as sweet as spirit. Renew us from within. Love is other. Our wings can without your hope. Lives are here in vain. Lord, we want to know you. Give our lives to show you. Oh God, we hold you, the seekers of your hearts. Was your heart was broken because you saw me, because you give so freely, because of God we are oh, your love, complete with you, with you alone. Lord, we want to know you. Give our lives to show you. Oh, God, we hold you. In secrets of your heart. Lord, we want to know you. Give our lives to show you. Oh, God, we know you. Eh lang sa ikon yung introduction ako ha. Sa introduction. Right na ba? Sugod na ba? Ano tayo? Hinadaan. Okay, okay. Right na. Ano tayo? Okay ra. Adi pwede naman nga dili siya. Di ba kani ang sulti karon wala pa. I-wait na ko. Ako ide. Diba?
Ang pulong sa Dios nag-ingon, kung ang akong katawhan magatawag sa akong ngalan, magmapainumsanon sa ilang kaugalingon ug mag-ambo, ug manghita sa akong naong, ug motalikod gikan sa ilang mga daotang dalan. Nan ako magpatalinghog gikan sa langit ug magapasaylo sa ilang mga sala, ug magaayo sa ilang yuta. Usa higala ko, ang Dios sa katapusang panahon nag-awhag kanimo o kanako sa pagpatalinghog sa katapusang panawagan sa Dios, samtang dili pa ulahi ang tanan. Ang pinadayag 14 versikulo 6 ug 7 nagingon, og nakita ko ang laing manulunda nga nagalupad sa taliwala sa kalangitan, og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita, aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran, o kabanayan, o pinulungan, o katawhan. O sa makusog nga tingog siya nagingon, kahadlukin ninyo ang Dios, o kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay ang takna sa iyang paghukom, nahiabot na. O simbahan ninyo siya nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, o sa dagat, o sa mga tuburan sa mga tubig. Busa igsuon ko, kini nga tulumanon, makatabang kanato sa pagpamalandong, kung kinsa ang Dios nga atong gisimba o gialagaran. Busa kami malipayon nga nag-imbita kaninyo nining atong pagtuon sa kasulatan ug sa pulong sa Dios, ang atong tulumanon, ang pagpadayag sa bilihong kamatuoran, ang pagpadayag sa bilihong kamatuoran. Mga higala ko, aduna kita'y programa nga giuluhan, ang pagpadayag sa bilihong kamatuoran. Mag-imbita kaninyo sa pagpaminaw sa matag adlaw Bernes o Sabado sa gabi. Kini nga programa usa ka espirituhanong pagtuki sa bilihong kamatuoran gikan sa balaang kasulatan. Nabahin kini sa pag-ila sa atong buhing nga Dios o pagpangandam sa umalabot, ilabi na sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pagpadayag sa bilihong kamatuoran, ang pagpadayag sa bilihong kamatuoran. Revelation 14:6 and the 7. Busa, mga higala o tulog. Gusto ka ba nga mo-apil sa mga kanamo sa pagpapandam? Ang mga ilhanan sa langit o sa yuta nga nasulat sa Biblia, halos atong nakita o nadungog. Busa ang mga katawhan kinahanglan unta nga magmata. So marami tayong mga rason, nakaiba-iba ang ating mga rason. Maybe dahil ang ating mga magulang ay sila ay mga Adventist. That is why we are also an Adventist. Without learning, without studying with our own self the truth that it is in the faith of our parents. So kasi ang ating mga parents lang ay mga SDA, so that is why SDA din tayo. So yan ang isa, ganun din sa amin. No, kami mga kapatid. So nagtubo, we grow up with this faith. So lumaki na tayo nitong faith na ito, SDA, Seventh-day Adventist. Then dahil sa mayroong trust tayo sa mga pastors natin, kasi sila yung nag-aaral sa about theology. So mas knowledgeable sila, then mas spiritual sila kasi yan ang kanilang profession. So yeah, isa yan sa ating mga rason
Ang sunod, we trust the SDA Church dahil itong church na ito ay God-guided church. Then, to be specific, ang iba, naging Seventh-day Adventist dahil Sabbath keeper. Dahil yung ibang mga iglesia ay Sunday keeper. Then, commandment keeper. Then, we think that this church teaches the truth. Then, beside from other religions, we think that this church is peculiar. So, you will also, maybe, siguro, mag-question ka, bakit mayroong mga question mark sa dulo? Kasi, mayroon yang mga dahilan. Pero, hindi tayo muna mag-focus diyan. Now, how are we sure that the faith we are in is really the truth? Paano natin masiguro na ang ating pagtuo, ating faith, ang ating pananampalataya ay talagang secure? Siguro, iniisip natin dahil ang mga kapatid ko, SDA, lahat halos mayroon pa akong pinsan na pastor. So talagang secured na ang spiritual life ko dahil ito na talaga ang church na nagtuturo ng truth. But then, we should put it in our mind that we should take church for our own spiritual journey. So we will not put our trust to the leaders, to the pastors. We should be in our own spiritual journey. Kailangan nating malaman kung secured ba ang ating truth na ating sanang gihawiran, pinanghawakan. Kasi baka so yan ang ating tatalakayin ngayon. Kasi sometimes hindi natin alam ang isang bagay na ating titingnan, parang hindi tayo sigurado kung ano ba talaga yan. So, gaya itong picture. Totoo ba yan or hindi? Kasi this picture is a real na siyang picture. Pero, as you see it is vague. Parang hindi tayo masyadong ma-plaster ang ating mind kung ano talaga. Mayroon siyang rock, mayroon siyang soil, mayroon ding kahoy, mayroon ding ano diyan sa ibabaw. Pero, hindi talaga, parang mahirapan tayo mag-plaster kung ano talaga. But, kung titingnan natin sa ibang anggulo, diyan, mahaluna ba? Sa term na mahaluna? Mahaluna ang imong mind sa picture. So, the first picture is inverted. Then, this picture is really the real picture. So, panatag ang iyong kalooban sa iyong pagtingin sa picture dahil ang kanyang na nakita mo talaga ang katotohanan dahil sa ibang anggulo kasi binaliktad natin dito. So, ito pala ay shadow sa water. Water pala ito. Reflection lang pala, ayan. So, ganyan ang ating gagawin. Kailangan titingin tayo sa ibang angle. Di ba, ang ibang kasama natin sa inyo, sa mga kaibigan ninyo, hindi na sila makipag-usap dahil natatakot sila. Kasi nag-isip sila na baka ano yung
nandun sa inyo. Ginaglag kayo ng church. Pero hindi nila alam na mayroon palang dahilan. Malaking dahilan. Kaya nandito kayo, panatag kayo. Na ang truth na inyong hinawakan ay iba doon sa truth na hinawakan ng iba. Yung picture na yan, ano sa tingin ninyo? Anong nakikita ninyo? That is a real picture. So kung titigan mo siya ng maigi, saka mo pa siya makikita na iba ang reality sa picture. Pero kung tingnan mo siya ng madali lang, you will conclude a different scenario or picture with that picture. Why? Kasi ang makita mo parang mga naglalakad na mga horses. Pero ang katotohanan pala ay they are only shadows of the zebras that is walking. Ito sila. Shadow lang yan nila. Shadow lang ito nila. Shadow lang, nandyan yung zebra. So, likewise, the truth also in the Bible, we should also study it more. Not only when we read it, hindi na natin siya pag-iisipan o hindi na natin siya i-study. So, because our faith, nakasalalay dito ang ating life. Diba? Itong sa ating faith. Dahil kahit kunting gusot, kunting diferensya, diba? Si Adan at si Eva, matatawag man natin na maliit lang yung, or maybe it's a big deal really. But it is not as big as killing a person than eating an apple. Diba? It's not that wickedness. That is only a simple, but the root is disobedience. That is why God is not even though minamahal niya si Adan at si Eva, so dahil sa kanilang disobedience, ang kanilang sinunod ay ang serpente. Kaya ang nangyari, ang disobedience ang nakapahiwalay sa tao. So, ganyan ka-simple. So, sa ating pananampalataya, kung mayroon tayong ginawa na ganyan kaliit na disobedience sa atong faith, it will cost our life. But then, since Jesus is the author and finisher of our faith, hindi siya gusto na mamamatay tayong mga mamang, walang katotohanan. Ang mga katauhan sa Diyos, ang katauhan ni Ginoong Hesus, ang kanyang mga people na naghahanap ng totoong pananampalataya, binibigyan niya. Kaya we will investigate. Titingnan natin, we will learn from the faith of our pioneers. So ang ating mga pioneers, sila yon mga foundation sa ating pagka-isda. Ang Seventh-day Adventist, wala yan. Kung hindi dito galing sa mga pioneers. Now, ang tanong ngayon, are they still with the faith, with the pioneers? Pinanghahawakan pa ba ngayon ang pananampalataya ng SDA sa current modern SDA sa mga pioneers na faith? Titingnan natin. Ano ang kaibahan sa SDA pioneers noon at ang modern SDA ngayon? Na makikita ninyo, iba na ang logo. Alam ba ninyo kung kailan yan nila pinalitan? 1996 yan. Pinalitan nila ang logo. Ang logo na instead, 3 angels. Dahil ito yung tema, ito yung kailangan gawin sa Seventh-day Adventist.
isangyaw, ibalita, i-preach ang three angels message, the present or the last message sa kalibutan, sa sanglibutan, three angels. Pero anong ginawa sa modernist day? Pinalitan ng iba. Pinalitan nila. Ano pa? So, ating in-investigate ngayon kung ano ang kaibahan. So, iba na ang logo. May rason yan. Pero hindi tayo dito, hindi ito ang ating study ngayon. Focus. Now, pangalawa, ang modernist day ngayon, ang ating kanilang na. Ang modernist day ay mayroon silang fundamental beliefs. Whereas, ang mga SD pioneers, ang kanilang sinusunod is fundamental principles, which is, itong fundamental principles, they are guided by God as they look for the truth, as they search for the truth. So, guided men yung mga pioneers. Trinitarian or non-Trinitarian. But modernist day now, they are Trinitarians. So, they have the fundamental beliefs. They are Trinitarians. They are Jesuits infiltrated. Accepted na niya siya. Tungod ka, because most of the doctors, especially well-known is the scholars. Some of them graduated in Jesuit school, like the Georgetown. Diyan i-graduate. Diyan, nag-graduate ang Pearl Communication Director sa General Conference. And other prominent is the pastors or doctors sa Seventh-day Adventist Church. Jesuits. Actually, I have a file about these Jesuits. Rome is the example of a Jesuit. From the Jesuit. They have a mission. Their mission is different to our mission, which in fact it is contrast. So, what they have done now, especially what they said a while about the France Olympic, the message of what they do is they want to show to the world that they rejected Jesus Christ. So that is one of the mission of the Jesuits. Now, the difference of the fundamental principles and the fundamental belief. So makikita yan, merong link kung saan mabasa ninyo ang kalahatan sa fundamental belief at sa fundamental principle. Pero, ang ating tatalakayan ngayon ay ito lamang iilan sa mga fundamental principle na wala na sa fundamental belief. Gidisregard ba? Disregard 28 fundamental principles. Then the modernist day has also a fundamental belief 28 yapon. Now, what's the difference? The SD pioneers, the fundamental principle, ang number 1, which is that there is one God, a personal spiritual being. Actually, they didn't. Because of the trials in my life. Because of, dahil sa mga parang hindi ko na kayang sobra-sobrang trial sa aking life. Pagsubok sa aking life. Noong nalaman ko ng aking best friend or kaibigan ko sa nagsama pa kami, gumagawa kami sa Seventh-day Adventist Church na kahit walang sweldo, hindi kami liman, pero nag-crusade kami dahil gusto naming masiguro na kami mismo dahil sa aming devotion sa Seventh-day Adventist Church. Kaya hindi mo talaga kami basta-basta mapalabas sa Seventh-day Adventist Church dahil grabe ang aming devotion.
dedication. Nung nalaman ko na hinulog siya, isa siyang church chairman, church elder, chairman ha, sa iglesia ng Upper Baguntas na ang mga miyembro ay kadalasan halos mga retired dito sa Seventh-day Adventist Church. Siya ang head elder doon. Nalalaman ko na hinulog siya. Tapos, nung sinabi niya sa akin ang dahilan, nag-study ako ng maigi. Tapos, ang aking dibdib, aking kasing-kasing, at ang aking mind are open dahil sa aking problema. Kaya ang nangyari, nakita ko ang lahat ng mga nangyari sa ating iglesia. Pero hindi lahat-lahat binigay sa Diyos. Staggered ang lahat-lahat ng mga nakikita dahil ang nangyari ngayon sa ano kasi natin nangyari sa mga lahat na sinulat ni Sister Ellen White, lahat na mga naka-archive na mga minutes sa General Conference meeting, lahat mga sulat ng mga pioneers makikita mo na sa internet. Talagang inano yan sa Panginoon. Gitugot niya ba? God allow it so that every one of us will know the truth when we want to seek it. Yan ang dahilan. Kaya, kahit ito lang, dahil ito ang matawag natin, crucial, major nga foundation nga, tinagalog sa Gibarugan? Standing, tinagalog. Pinaglaban, or ang kanilang pananampalataya, that is one God is a personal. Sa ngayon, ano na? Unity of three. Trinity. Hindi dininay ang mga PhD pioneers, God the Father, His Son, Jesus Christ, and also the Holy Spirit. Hindi yan dininay. Nanood ako sa ni Randy Skit, sabi niya ang mga anti-Trinitarians, hindi sila naniwala sa Holy Spirit. Anong klaseng tao ito? Hindi niya alam na tayo naniwala sa tatlo. Pero different sa kanilang pinaniwalaan dahil itong pinaniwalaan ng SD Pioneers ang ating pinaniwalaan. Ngayon, ang modern SD fundamental belief, ang one God is tatlo na. A unity of three co-eternal persons. Co-eternal, ibig sabihin silang tatlo. Lumabas. Triplets. At the same time, walang mangyari na mayroong hindi sa ibabaw. Hierarchy. So, sa SD Pioneers, ang one God is a-personal. A-personal, that is singular. Singular yan. Ang nangyari ngayon, dahil tinanggap itong Trinity, pag sabihin na God, anong sasabihin nila? So, mayroon din tayong ibang specific na para lang dyan, na topic. We are only focusing on the differences or the really big difference that what happens now, the theory is twisted because of accepting this Trinity, which before we also sa una. We believe also on this, but we are being deceived because they did not tell us that the pioneers have their fundamental principles, because it will contradict on this. So, the modern SD now is contradicting the SD pioneers' faith. They will say that it is progressive. No. If that is progressive,
the three angels' message, you will add with the fourth angel's message. That is progressive. You will not discard these three angels' message. But what they do is they discard this. So, discarding the pioneer's faith principles is not progressive. That is regressive. They can put additional on this. So, anong ibig sabihin nila na nagkamali sila nito? Ang mga pioneers? Ang modernist day ba nga nagpatotoo nitong Trinity? What they mean? They are trying to say, discarding this first fundamental principle, that the SD pioneers are wrong. Tanawa. Number 3 sa fundamental belief, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Then sa number 14 sa fundamental beliefs, nagtuo na sila sa triune God. Musugot mo? Papayag ba kayo na tatlo ang God ninyo? Yan ba ang tinuturo sa Biblia? Actually, not. Yeah. Kasi malalaman natin ngayon kung kailan yan, lang yan nila tinanggap. Mababasa yan sa link. Sa ano nila, sa archive. So, lantaran na ang kanilang sinasamba ay triune God, which is opposed in the Bible. Certified Trinitarian. It has a doctrine of the Trinity. Then, fundamental principle number 8. Anong sinabi dito? That the doctrine of the world's conversion and temporal millennium, itong doctrine na ito ay wala na sa fundamental. Kung ilagay nila itong doctrine na ito, anong mangyayari? Malalaman sa membro na konflikto pala ang ginawa nila ngayon sa modernist day, ang pagpakig-abin sa Bisaya, in English. Pagpakig-kunayban sa world Christians. Kay lantaran na ngayon ang ginagawa pag-amin sa ating malaking iglesia, pakigsabwatan sa malaking iglesia. So, hindi ito pwede, kaya gidrop nila. So, hindi mo yan makita ang SD Pioneers Fundamental Principle number 8. Pioneers Fundamental Principle number 13. The man of sin. Hindi mo na ito makita sa modern SD Fundamental Belief. Kasi, pag ilagay nila ito, anong mangyari? Magalit sa kanila ang kanilang kasamahan na sa kanilang ecumenism ang malaking simbahan. Bakit anong sinabi yan? That is the man of sin. Ang man of sin, mao ang papacy. Has taught to change signs and laws. Sa ngayon, hindi na nila ito masyadong sinasabi. Hindi na nila ito bold pagsabi, baka pagalitan sila sa kanilang economism nila sa ibang na religion. Now, sabi ni Sir Ellen White sa Selected Messages, Volume 1, page 206, paragraph 4. The firm foundation of our faith. Makikita ninyo yan dito sa link na ito. I-search sa Google. Many of our people do not realize how firmly the foundation of our faith. Kano saan niya sinulat? Mga, maybe mga 19, within that range, no, 1900. Now, many of our people do not realize how firmly the foundation of our faith has been laid. Elder Edson and others who were keen, noble, and true were among those who, after the passing of the time in 1844, searched for the truth as for hidden treasure. I met with them, and we studied and prayed earnestly. Often, we remained together until
late at night and sometimes through the entire night, tibok gabi eh. Buong gabi sila nanalangin for the light and studying the word. Nag-study sila sa wika ng Diyos. Then, continue. When they came to the point in their study, they said, we can do nothing more. So, hindi na nila alam kung ano ang gagawin, kung ano ang ibig sabihin. Then, the Spirit of the Lord would come upon me. So, ang Espiritu ng Diyos, papasok kay Sterling White. I would be taken off in vision. And a clear explanation of the passages you have been studying would be given me with instruction as to how we were to be labored. So, pinagi by her vision. So, the truth, the light of the truth nga naibigay sa kanila ng Panginoon ay maliwanagan sila. A line of truth extending from that time to the time when we shall enter the city of God was made plain to me. So, anong sinabi ni Sir Ellen White? Ang kamaturan, ang light, ang truth from the pioneers hanggang sa city of God, yun talaga ang truth. Wala nang iba ang mo progress. Dili ang light. Kay naa na ang light. Mayroon na yung light before. Sa mga pioneers, ang kailangan lang tayo ang mag-progress. According kung anong sinabi ni Pastor na ang mo-progress tayo, ang light natin, hindi yung light na binigay sa buong katauhan ng Diyos, people of God. So was made plain to me and I give to others instruction that the Lord had given me. So yan ang nangyari. So, ito, stark warning, 1903, sinulat, was given by Sister Ellen White sa kanyang sulat 242, 1903, October 19. The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. So, mayroon na instruction na sa kanya ng Panginoon na i-discard talaga ang light. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years will be accounted as error. Diba? Sinabi nilang, ito talaga, error talaga, kaya pinalitan. Now, ito, ang nangyari sa ating iglesia ngayon, sa New Testament, dito ko lang yan nalaman nung nandito na ako sa pananampalataya sa ating pioneers talaga. Diyan sa malaking simbahan natin noon, parehas lang ang tinuturo nila, parehas lang yan ang God o ang Lord. Pero kung tayo talaga ang magsaliksik, tayo talaga ang mag-study, ang God is Diyos. Sa Bisaya, in Tagalog, Diyos, parehas. Ang Lord, actually, Panginoon ito, Panginoon, sa Tagalog, sa Bisaya is Ginoo. Ang Greek sa God is Theos. Now, paano ba naging parehas ang Lord of God na ang Greek nito is Kurios? Hindi ko alam kung saan ang ooryo. Basta kay Kurios yan sa Greek. Theos yung God sa Greek, Kurios yung Lord. Different sa Old Testament. Ang Old Testament is Hebrew. Pero wala siya nag-conflict drill. Kay Greek man ang sa New Testament. So, may kaibahan yan. Dahil ang Lord, kung titingnan mo yan sa Strongs, available na yan lahat. Ma-download na sa cellphone ang Strongs. I-type mo lang yan sa app. Ma-download mo na yan. Malalaman mo na ang kaibahan. Dahil ang Lord o ang Sir, parehas na sila o Greek word. Titingnan nyo, may Sir dyan sa New Testament. Kung ma-download ninyo ang mayroong Strongs sa Bible, ang Sir na word, siguro mayroong 3 Sir dyan sa New Testament. Parehas lang ang
Greek word niya sa Lord. Ibig sabihin, ang Ginoo o Panginoon, this is only a respect, address, ma'am, sir. Whereas, ang God or ang Diyos is God talaga yan. Parehas yan sa human. So, ano bang ibang example? Basta, ang Diyos is Diyos talaga yan. Ang Diyos, makikita mo rin doon na Sir or Mr. Respect siya ba? Respect. Pero, Sir, curious, maura na sila sa Greek. So that is why, doon mayroon ka ng distinction nitong sa dalawa, na ang one true God is God the Father. Ang one true God is Jehovah. So, Jehovah Almighty. The Almighty. Now, pwede mo rin sabihin na Lord God. I-respect man ang Lord. Then, Jesus Christ. Who is Jesus Christ? Actually, meron din tayong nito mamaya. Kung, diba? Jesus is Son of God. Hindi talaga pwede na sabihin mo na si Jesus is God the Son kasi ang mangyari sa Bible kasi pag magsabi ka ng God, that is God the Father talaga. Lahat yan. Halos lahat yan. Kaya ma-confuse ang understanding mo pag sabihin mo ng God the Son. Son of God. So hindi ibig sabihin na hindi siya Diyos. Dahil anak siya ng Diyos. Kaya nga dalawa ang nature niya. Kasi pinanganak siya sa tao. Kaya son of man. Totoo talaga yan. Pinanganak siya son of man. Son of God. Dahil pinanganak talaga siya. Galing sa Diyos. From the bosom of God. So that is why, ang God na palaging sinasabi sa Bible is the one true God, Jehovah alone. Jesus Christ is the Son of God. Now, hindi yan masyadong in-explain sa atin, kaya siguro dahil na rin sa Trinity, kasi kung i-explain yan, magiba yung Trinity doctrine. So, ang Trinity doctrine actually, marami siyang giniba na katotohanan na kailangan malalaman sa mga membro. Talaga, marami. Dahil mukontradict siya sa mga maraming sulat. Mayroon ding parang ni Haom. Anong Tagalog sa ni Haom? Fit. Mayroon parang ni fit siya. Kasya o parang ni Kasya or ni fit sa Trinity, pero hindi talaga. Kasi wala kang mabasa na God the Son, God the Holy Spirit. Wala kang mabasa na co-eternal, three co-eternal. Wala talaga. Hindi mo talaga yan mabasa. So, i-assume lang. Accepted yan sa BRI. Makita man natin yan dito. Pero paano mo? Jesus. Isa lang siya. Isa lang? Sa Me and my father. me and my father are one. Parehas lang ang kanilang purpose. One in purpose. But not one in person. They're different in person or personality or basta iba ang kanilang pagkasila. Kasi kung binisayon mo na natong person, that is binuhat. Okay. So ito, ma-search ito. Itong Ministry Magazine, official magazine ito sa SDA. Kailan ito sinulat? Meron bang wala dito nakasulat? 1993. Natapos na ang pagtanggap sa Trinity Doctrine. So, anong sinabi ni sino ba ito? Si George Knight. Most of the founders of the Seventh-day Adventism would not be able to join the church today if they had to subscribe to the denomination's fundamental beliefs. So sabi ni George Knight,
official ministry magazine. Hindi ito offshoot na tao. Sinulat niya na lahat ng mga founders sa Seventh-day Adventists o mga pioneers, hindi sila maka-follow, makasunod sa fundamental belief ngayon. More specifically, most would not be able to agree to belief number 2, which deals with the doctrine of the Trinity. For Joseph Bates, the Trinity was an unscriptural doctrine. For James White, it was the old Trinitarian absurdity. And for M.A. Cornell, it was a fruit of the great apostasy along with such false doctrines as Sunday keeping and the immortality of the soul. Muna giingon din ha. Kana. So accepted na siya actually nga dili ang mga pioneers kung buhay pa sila ngayon, no, hindi sila diyan. Wala sila diyan, hindi sila makita diyan. Kasi iba ang ano nila. So ito ang kabiyahan, God the Father, first person of the Godhead sa ano na ngayon, modernist day. Ang God the Son, second person of the Godhead. Si Jesus Christ is the begotten Son of God. Sa Trinity doctrine, hindi nila tinatanggap na totoong begotten Son of God, Jesus Christ. Then, God the Holy Spirit, third person of the Godhead. Pero sa pioneers, ang Spirit is their omnipresence, the representative. Isa lang ang kanilang Holy Spirit. So the pioneers sa the beginning, sometime in eternity, hindi sila maniwala nga mayroong beginning. Three beings are co-equal, co-eternal. Co-equal sila, co-eternal silang tatlo. Jesus always existed and is not reliant on the Father for his life. Dayon, sa mga SD pioneers, only two beings, the Father and the Son, involved in creation. Pero sa modernist day ngayon, tatlo na sila. Three persons in one God nga nag-create sa creation. So tatlo. Pero kung istadihan natin ito diyan sa sinulat ni Ellen White, ito talaga ang lalabas. Ito hindi iwan ko kung bakit inano nila na tatlo talaga sila diyan dahil daw Elohim. Hindi man ibig sabihin na Elohim ay plural of God. Elohim is plural of greatness. So, sa Trinitarian na concept, wala kang mababasa sa Biblia na God the Holy Spirit, God the Spirit, God the Son, God in three person, Trinity, Triune God, co-equal, co-eternal, consubstantial. Wala. Ang Trinitarian na mga salita ay hindi naka-founded sa Bible. While this Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit terms, lahat-lahat yan na hinawakan sa ating mga pioneers. Spirit of God, God's Spirit. Ang Spirit of God, muna siyang Holy Spirit, Spirit of God. God's Spirit, Holy Spirit, Thy Spirit, Spirit of Christ. That is the Holy Spirit. Pero sa Trinitarian, they think that it is another God. Now, Jesus Christ, Son of God, wala talagang only begotten, firstborn, comforter, mediator, God's holy child, the first begotten. Ganun talaga yan. The Almighty, ang Father. The Almighty, 42 times, God the Father, God, the Most High God. So, ang Ama lang talaga, ang the Most High God, ang one true God, ang nagsabi na, Thou shalt have no other gods before me. Ang Ama lang talaga yan, Jehovah. So, the question, is the same truth that the pioneers taught? Nagtuturo ba ngayon ang SDA sa tinuturo ng mga pioneers? Anong sinabi dito ni Sir Ellen White? Ito ang website. Sa 1906, manuscripts? Letters and manuscripts. I should be an unfaithful watchman, where to hold my peace when I see the very foundation of our faith being torn away by those who have departed from the faith and who are now adrift without an anchor. This time, when false doctrines are being taught, we are to teach the same truth that we have taught for the past half century. I have not changed my faith one jot or one tittle, and I am pleading with God that both of you shall be able to discern clearly the difference between loyalty and disloyalty. This God calls upon every physician, every minister to do.
So buhay pa si Sir Ellen White. So ang sinabi niya, hindi siya nag-iiba sa kanyang pananampalataya kung ano yung tinuturo na truth sa half century, 50 years. 1906 o 1906 o 1844 or 1850s. Then, the official introduction of the Trinity in the SD Church fundamental belief is in 1980. So, pinasok at naging opisyal ang fundamental doctrine na Trinity sa SD is 1980. So mark a significant departure from its earlier non-Trinitarian stance, aligning the church more closely with the mainstream Christian theology. This transition was not without its share of controversy and internal debate, but reflected the broader recognition of the need for theological unity within the denomination. So, yun mo na siyang mabasa niyo. Kung na siya, sa Andrews University ni siya, nga archive. So, therefore, the fact nga 1980 gi-accept ang Trinity doctrine, so non-Trinitarian before. Nelson Wilson, ito yung presidente noon na nagpa-approve ng Trinity doctrine. So in 1981, is the General Conference President Nelson Wilson announced that to the General Conference meeting in Dallas, Texas, that the church had officially adopted the Trinity doctrine, which was number 2 in the church 27 pa ang fundamental beliefs nila ni. O niya, sinabi niya dito sa Adventist Review, there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. So, departure from the faith. Tuloy ang iyang gihimo. Ang ginawa ni Neil C. Wilson, ang ama ni Ted Wilson. By the end of the 1930s, the remaining old guard pioneers had died, and a new generation of Adventist leaders was coming into prominence. So, patay na halos lahat ng mga pioneers sa 1930s. Kaya nga yung, alam ba ninyo na yung Church Manual, 1932 pa yan lumabas. Dahil ang mga pioneers, ayaw nila yan. Hindi yan in-instruct sa Panginoon na magawa ng Church Manual. Pero anong ginawa sa mga new generation of Adventist leaders in prominence? The timing was possible for the change in 1930 because certain individuals would not be able to sound an alarm. Their voices were now silent. Their writings could still speak. So ang writings na lang sa ating mga pioneers ang makapagsabi sa atin. But this would not be as effective as a live pioneer. Pero hindi talaga siya epektibo sa buhay ng mga pioneers na sila talaga ang magsasabi, lalo na sa pag-protest sa ginawa nilang changes na nagsimula pa 1926. Matagal na pala ang kanilang paglagay ng error sa mainstream church. For many years, the writings of the pioneer Adventists were eliminated from the church dahil ang mga writings sa mga pioneers ay hindi nila linagay sa Adventist book centers. The writings of E.G. Waggoner, C.D. Jones had been virtually impossible to find until recent years. Hindi mo ito makikita sa internet. Lives of Autumn Books and other independent ministries are responsible for the restoration of pioneer Adventist writings being restored, including to Adventist book centers. Kaya nga, mayroon akong nabasa na maraming ginamit ang Panginoon para ang mga writings ng mga pioneers ay mababasa natin sa mga book centers, lalo na sa website, lalo na sa internet. Nagtaka ang mga individuals na ginamit sa Panginoon. Hindi sila lahat Adventist. Pero nagtaka sila bakit ginawa nila na lahat ma-upload nila ma-public nila lahat ng mga sinulat ng mga pioneers. Kaya nga, ngayon pa natin nalaman. Bago lang natin nalaman. Pero mayroon ng mga tao na nag-vlog na mga 11 years ago that they are voicing out what our SD General Conference have done to our faith. So, if the pioneers were wrong, then they were guilty of proclaiming falsehood concerning the most important doctrine of Christian faith, the doctrine of God. Importante ka na siyang doctrine, pinaka-importante ang doctrine of God.
nga malaman natin. And if they were teaching falsehood, kung nagturo sila sa mali, and if they were teaching falsehood on such an important doctrine, then it was the duty of Ellen White to correct them, to reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Pero wala kang mabasa na ni-rebuke yung kanilang doctrine, yung kanilang faith. And if Ellen White failed to rebuke such a falsehood for the 72 years she belonged to the Adventist Church, then she would have failed miserably in her duty as a messenger for the Lord. But not only did she never rebuke her husband or any of the pioneers for their anti-Trinitarian teachings, but she followed the instructions of God Himself and recommended to them. So, totoo talaga ang kanilang pananampalataya sa one true God. The fact that the Trinity doctrine is officially accepted in 1980, it proves that modern or current SDA now is not in the faith of the SDA forefathers. Mababasa mo yan sa Andros University na website talaga. Ito, i-click mo yan. Ito, mababasa mo talaga ito. Na SDA now is not in the faith of the SDA forefathers. Non-Trinitarians are in fact the true Seventh-day Adventists. So nagawa ang Seventh-day Adventists ng mga pioneers na sila mismo ay hindi Trinitarian. They are non-Trinitarian. So the name Seventh-day Adventist was given to this church when it was non-Trinitarian, not when it became Trinitarian in 1931. So although 1980 officially Trinitarian accepted doctrine siya, but in 1931, 1926 pa, anam-anam na, staggered until 1931, nilagay na yung word na Trinity. So, ito, si James White, anong sinabi niya? Adventist Pioneer Series on the Trinity Part 1. Makikita mo rin ito kung i-search mo ito sa kanilang mga sinulat, lalo na dyan sa internet. As fundamental errors, we might class with the counterfeit Sabbath other errors which Protestants have brought away from the Catholic Church, such as sprinkling for the baptism, then the Trinity, the consciousness of the dead and eternal life in misery, the Mass. Who have held these fundamental errors have doubtless done it ignorantly, but can it be supposed that Church of Christ will carry along with her these errors till the judgment sins burst upon the world? We think not. Then, here we might mention the Trinity, which does away with the personality of God and of His Son, Jesus Christ. So, James White yan ang stand niya. Si Roswell F. Cottrell, isa rin ito sa mga pioneers. The Trinity or the Triune God is unknown to the Bible, and I have entertained the idea that doctrines which require words coined in the human mind to express them are coined doctrines. So, Trinity, according to Roswell Cottrell, is a coined doctrine. So, imo nang mabasa siya sa kanyang sinulat. So, Uriah Smith. So, anong sinabi ni Uriah Smith? The terms Holy Ghost are harsh and repulsive translation. It should be Holy Spirit, Hagion Pneuma, is every instance. This Spirit is the Spirit of God and the Spirit of Christ. So, ito ang mga kanilang paniniwala. The Spirit being the same whether it is spoken of as pertaining to God or Christ, but respecting the Spirit, the Bible uses expressions which cannot be harmonized with the idea that it is a person like the Father and Son. So, cannot be harmonized with the idea that it is a person like the Father and the Son. So, mo-contradict dito ang paniniwalang parehas ang Holy Spirit sa Father and Son. Rather, it is shown to be a divine influence. So, the Holy Spirit is a divine influence from their both, the medium which represents their presence. So, their presence, ang Holy Spirit, and by which they have knowledge and power to all the universe when not personally present. So, kahit wala ang anak at ang ama, by their Holy Spirit, their presence, they have the power in the universe personally present. The Holy Spirit is the Spirit of God. It is also the Spirit of Christ. It is that divine, mysterious emanation through which they carry forward the great and infinite work. So, yan ang sinabi ni, mababasa yan sa sinulat ni Uriah Smith. So, Jean Lacboro, ganun din. Tinanong siya, what serious objection is there to the doctrine of the Trinity? Ang kanyang answer is, there are many objections. Marami daw ang kanyang objection. We might urge, but an account of our limited space, we shall reduce them to the three following. It is contrary
to common sense. Number 2, it is contrary to scripture. Number 3, its origin is pagan and fabulous. So yan ang sinabi ni J.N. Loughborough, one of our pioneers. Now, by accepting, so paano naging apostasy? By accepting the doctrine of pagan. Sabi niya, talagang, ay, hindi siya musuot sa sentiplo. Bakit ba daw lalabas pa po? Ha? Bakit lalabas tayo kung hindi naman tayo ama? Malalaman mo yan di Iwan ko lang kung dito ba yung topic ko. Na meron yan dito. Bakit tayo lalabas? Doon lang. Kahit hindi ka naman, wala nandito yan. Sa ato lang, ating ano lang natin. Kasi makita natin yan sa baba. So, hindi ka nag-accept ng Trinity doctrine, pero nandoon ka pa rin. So, kung titingnan natin, tinanggap na talaga ito yung sa Catholic faith na kanilang pinalabas na paghulagway. Paghahambing sa Father, Son, and Holy Ghost na they are one God. So, makikita rin ito sa Seventh-day Adventist na pictorial aid na parehas din, parehas. Para siyang ginawa nila. Now, the old Disney doctrines actually must be still the truth. So, but then, discarded na with the modern stay. So, anong sinabi sa Fundamental Principles, 1889? Ito, sa Seventh-day Adventist Yearbook, 1889. As elsewhere stated, Seventh-day Adventists have no creed but the Bible. But they hold to certain well-defined points of faith for which they feel prepared to give a reason to every man that asks it them. So, muna siya ang number 1, that there is one God, personal, spiritual being, the creator of all things, omnipresent, omniscient, and eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, godness, truth, and mercy, unchangeable, and everywhere present by His representative, the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, according sa ating mga pioneers, is representative sa God o sa iyang Son. Kung ating babasahin yung binasa natin kaganiya, ibalik natin. So, that there is, ang number 2, that there is one Lord, Jesus Christ, the Son of the Eternal Father. So, yan ang fundamental principle sa ating nakasulat yan sa statistics sa 1889. Now, ito na ang dalawang grupo. Ang mga pioneers at ang mga modern theologists. So, faithful is early is the pioneers, apostate modern is the leaders, new is the organization, old is the organization, wise virgins. We cannot now enter into any organization, for this would mean apostasy from the truth. A new organization was created in 1904. This was done against the repeated warnings of Sister White. This new organization has worked stronger and stronger in apostasy in 1936, 1950, 1980 until now. It was 25 plus million. 5. Alam ba niyo kung ano itong 5013? C3? Alam ba niyo kung ano ito? Okay, so something to do with the taxation. Now in the state. But actually, Sister Ellen White and the pioneers don't want that the church should be registered on this. Why? Why? Ganun naman sila gusto. Because alam nila that America is the second best. Then why you will register? Bakit magpa-under ka sa the second best? Kaya hindi nila gusto unta. Ano ba yung Tagalog sa unta? Sana. Sana hindi nila gusto na ma-register sa 5013 na registration sa kanilang federal doon sa taxation. Kasi alam nila na second best ang US. Pero anong ginawa nila? Pinarehistro nila. Kaya nga, grabe ang apostasy actually. Maraming ginawa ang mga modern leaders. We must point our people to the old landmarks. Kailangan natin sabihin sa buong
katauhan ng Panginoon na ang tinuturo ngayon diyan ay New Theology. Ano ba yung New Theology? Alam ba ninyo na ang mga doctors natin, doctors diyan, graduate yan sila na ang kanilang mga teachers, ang nagtuturo sa kanila ay mga doctors na mga Jehovah's Witness, mga Baptist, Interfaith. Kaya ang kanilang education is mga bagong theology. Kaya nga, tanungin mo yan sila, yung mga bagong graduate yan sa MBC, hindi nila alam yung fundamental principles. Hindi nila alam kung ano yung mga tinuturo ni Uriah Smith. Kung ano yung stands sa mga pioneers kasi hindi nila ginagamit yung mga libro nila. Ha? Gusto nila buhay ang mga pioneer teachings. Oh, kasi ang mga pioneers hindi yun mga doktor. Sila mga doktor, alam nila. Mas marami silang alam. Hindi nila alam na ang nandoon sa kanila ang power of God. Kahit hindi sila nakagraduate ng doctorate o ano pa yun sila. Pero mayroong power of God. Ang mga tao ngayon, ito sila ngayon, ito. Nagsaligra sila sa ilang kagalingong katakos. They trust their own intellects. Not the intellect of God, not like these pioneers. Now, look at this. It is impossible for you to unite with those who are corrupt and still remain pure. Imposible kay nimo nga diha ka nga ma-remain pure ka. So we have to Corrupted ang church. Actually, hindi pa namin natapos yung mayroon kaming topic na is the church of Babylon. Marami talagang ginawa ang church na yan na hindi katanggap-tanggap sa mga pioneers na faith. Kaya, posible ba na kahit nandun lang ka, hindi ka lang maniwala sa Trinity, you will still remain pure? I think you will not remain the same. You will be contaminated. What fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion that hath light with darkness, and what concord hath Christ with Belial? Makita itong gipakita diha sa Jeremias man siguro na nga sinabi sa Panginoon, pumasok ka sa sanctuary ba yun? Di ba makikita mo yung mga tao, nagsamba sila sa doon sa loob ng sanctuary, pero ang pagsamba nila facing to the east, ang sinamba nila ay si Sun God. O ganyan ang nangyari sa yung isday na yan. So, Trinity is a doctrine of pagan. Kung i-trace mo yan, galing yan kay Nimrod. Worshipping pagan sun, the sun from sunrise, the sun from noonday, the sun from the sunset. But only three gods, but only one sun. So that is one of where the Trinity came. Then, God and Christ and the heavenly hosts would have man know that if he unites with the corrupt, he will become corrupt. So, mababasa yan dito sa Biblical Commentary, Volume 6, 1102. So, titingnan mo. Ito. Ang SDA Church, actually, tinanggap na ito. Ano ba ito? Ecumenism. Ito, mga ibang religion ito. Nandito si Parl Director sa General Conference si Ganon Juk because they are one communion. The Christian World Communion. Tinanggap na yan. Bago lang yan nila siniwalat.
or gipadayag. Inform. Oh. So, from 1957 pa daw, naging membro nito. Kaya nga noon, pag makarinig ako, nung nandoon pa ako, makarinig ako na, ano yung ano niya, iglesia. Ecumenism na yan. Apostasy na yan. Sabihin ko lang na, ano yan, tumutumo or butang-butang or ano lang yan. Hindi yan totoo. Pero sinabi ni Ganondio, 1957 pa. Nagsimula na nag-unite na ang Seventh-day Adventist sa ibang religion. So, kahit nga sa pinasok na ang flag sa Vatican, flag ito sa Vatican. Pinasok na ito sa General Conference meeting. Now, ito. One true God ka. Ang iyong isigaw sa buong mundo. Three angels message, pero nandoon ka sa simbahan, nagsimba, na ang sinasamba ay ito, nakig-unite sa iba't ibang religion. Ano bang sinigaw nitong three angels? Di ba ang sinigaw sa third angel message is gaya sa fourth angels, di ba? Parang ganun na come out of here my people. Hindi, huwag kayong magpamarka. Come out. Ang ginawa kasi sa ating malaking iglesia ng SDA is hindi sila nag-come out. Nakig-come in sila, ni-come in, ni-unite. So, paano mo ito isigaw? Ang first angel's message is worship, fear God. Worship Him. Singular ha? Singular yan. Isa lang yan. Hindi yan tatlo. Oh, hindi worship them. Anong sinabi? Fear God, worship Him, not them. So, paano mo yan isigaw? One true God ka, ang Diyos mo ay ang Ama lang. Mayroon siyang nag-iisang anak na si Jesus Christ. Ang kanilang presensya, ang kanilang Holy Spirit. Ngayon, dito ka pumasok sa isang simbahan na ito ang sinasamba. Then nakig-unite pa sa buong mundo. Paano na ang iyong mission? So, importante talaga yan. It's only a choice to remain ignorant to the truth. Choice na to. Kung magpabuta-buta, tapa na to itong mata. Kaya di mo to sa ipangsulti. Kaya nga, nibiya itong di mo. So, di ako sa una, diyan, nung doon pa ako, 1 year ago, or almost hindi pa mag 2 years, 1 year ago pa. Pag makarinig ako ng mga sinabi nila na yung church ninyo, grabe na yun. Sabihin ko lang na, hindi yan totoo. Mga ano lang lahat yan. Mga paglalait or butang-butang ba? O made up stories lang ba? Pero ang lahat ay totoo pala. Kailangan natanggalin natin ang nakapiring sa ating mga mata para malalaman natin kung ano pala ang stand ng ating kung ano pala ang faith na ating hinawakan ba ngayon na nandyan tayo, kung pure pa ba, pure or corrupted. So anong sinabi ni Ellen White? I tell you now that when I am laid to rest, great changes will take place. So 1915 ito, actually ito yung year na namatay din si Ellen White. 1914 siya namatay? 1915. Sakto. July, bago siya mamatay. Sabi niya, I will tell you, sabihin ko sa inyo, kung ako ay mamatay na, maraming pagbabago ang mangyari sa iglesia. I want the people to know that I warned them fully before my death. Those who try and bring in theories that would remove the pillars of our faith concerning the sanctuary or concerning the personality of God or of Christ are working as blind men. So, ito. Kung mayroong magdala sa loob ng iglesia na mag-teach nga sukwahi na iba sa tinuro ng mga partners sa personality of God, they are blind men.
Although they are doctors, but they are blind. Actually, because of what happened of our church, of our previous church, Sabbath keeping, actually, on that is the church, they break the Sabbath. Commandment keeper, modernist day, they are commandment breaker. Why? Number 1, commandment, thou shalt have no other gods before me. Sino ang nagsabi? Atras ka ng isang verse o dalawang verse. Jehovah. O bakit naging mayroon ng dalawa? Ginawa ng God ang Holy Spirit. At saka ang anak, na Son of God naman ang anak. Although, we did not deny that Jesus Christ is God of who He is because He is from the Father. He is not forever siya Son of God, forever po siya nga nahimo ng Son of Man. Oh, that is why sa sinulat si Sir Ellen White, sinabi talaga niyang third person ang Holy Spirit because God has a different dual nature. Kaya doon pinahaumba sa mga Trinitarian, sinulat si Ellen White sa sinabi ni Sister White about sa third person of the Godhead. Now, commandment breaker. So, first commandment, di-break na sa modernist day. Ya, dito rin hapon ka, doon ka pa rin dahil hindi lang talaga aalis. Doon lang talaga. Kahit hindi ako hindi ko mutuo sa Trinity. Kahit ayaw ko ng Trinity doctrine, doon lang talaga. But then, they are commandment breaker. Thou shalt have no other gods before me. Ano yung sa false witness? You will become false witness. Bakit? Kung nandyan ka. Ipali, i-preach, nagbigay ka ng tithes para pag-preach sa wrong message, sa wrong doctrine, Trinity doctrine. So you are supporting the false doctrine, the wrong doctrine. So you are a false witness. Anong pa yan? Anong law? Di ba? Mayroon niyang sa Ten Commandments na huwag kang maging false witness. Teaches the truth. No. The pioneers, they are teaching the truth. But they are, wala na, patay na sila. Pero ang babasahin natin, yung kanilang mga sinulat. Pero anong ginawa sa modernist day, no? They are adopting the new theology. They are teaching not the truth. So, kung pupunta ka sa kanilang mga big universities, doon, malalaman mo na ang theology nila ay halos parehas lang sa theology ng ibang mga denomination schools. So, peculiar. So, mga SD pioneers, they are peculiar, but now, they are evangelical. Meaning, the same, parehas. Parehas na sa ibang mga Christian churches. Wala nang kaibahan. So, sinabi ng Last Day Events, page 118, paragraph 1, those who have an opportunity to hear the truth and yet take no pains to hear or understand it. So, sila na adunay oportunidad na makinig sa truth. Tapos, walang ginawang hakbang para na maintindihan, thinking that if they do not hear, they will not be accountable, will be judged guilty before God, the same as if they had heard and rejected. There will be no excuse for those who choose to go in error when they might understand that is truth. So, wala excuse. Kahit na sabihin mo na doon lang ako, simba lang ako, magpa-uyon-uyon rako nila. There will be no excuse for those who choose to go in error. You are still being error. In His sufferings and death, Jesus has made atonement for all sins of ignorance. But there is no provision made for willful blindness. Kaya bilang you will not, hindi ka gawa ng hakbang
para mawala yung ating pagkabuta, ating pagka-blind, mayroon tayong matatanggap sa Panginoon. Now, katapusan na ito. Kasi ating oras ay malapit na rin. Alas 12. Now, it is better to be divided by truth than united in error. So, mas mabuti pa na, kaya nga nung nalaman ko na talagang apostasy na yung SDA, kahit ako yung parang doon sa simbahan na palagi kong sinisimbahan dito sa Davao, nga, alam nga ito ni itong kapatid ko, kasi nagkasama kami doon. Ako lang halos ang kanilang magagamit sa pagwali, pag-preach doon sa kanilang simbahan. Pero nung nag-study na ako, hindi study na talaga ako sa katotohanan, sa mga writings ng pioneers. Wala na, hindi na talaga ako sumamba. Pumunta na ako sa doon sa isang may area doon na doon ako nag-ano ng duyan. Kasi pag sa akin lang kung pagsisimba ako doon, tapos kung ano yung truth na isasabi ko sa kanila, hindi sila maniwala. Or parang sabihin nila na ano bang klase itong kasama natin. Parang iba na ang tingin nila sa akin. Kaya hindi na lang ako pumunta nga doon sa simbahan. Kasi kaya iba na ang aking nalalaman. So it is better to speak the truth that hurts than falsehoods that comfort. Mas mabuti pa na magsalita tayo ng truth na masakit kaysa hindi naman siya truth na maka-comfort. Remember, truth might hurt your feelings, but error will kill you in the end. Ang katotohanan ay masakit sa ating mga dibdib, pero ang error, yan ay makamatay. It is better to be hated for telling the truth than like for telling a lie. Mas maigi pa na magagalit sila sa atin dahil sa ating pagsasabi ng katotohanan kaysa gusto tayo nila pero lie or bakak or ano yung sinungaling tayo. Mas maigi pa na i-hate tayo na nagsasabi tayo ng truth. It is better to stand alone with truth than to be wrong with the majority or multitude. Jesus and his followers were definitely the minority. Speaking truth will not win you a popularity contest. Jesus spoke the truth and they crucified him. So, dili pwede o bita mo sultis mga gihimo sa modern church karon. Dili pwede nga daygon nato sila. Mapilta sa kasuko sa Dios kapungot nato. Kung pasagdan nato nga pasagdan pa o nya dili pa nato isulti kun unsa ang kahimtang. Now, naay mga matawag nato FAQ, frequently asked questions. Ingon siguro. Now, paano ba yan? Kung lalabas tayo dyan, gagawa tayo ng bagong religion. So, ang mangyari natin, magsisimula na naman. Diba? Ganyan? Kasi ako noon, sabi ko sa sarili ko, kung totoo yan, noon pa sana yan. Pero hindi pala ganyan. Ngayon na ang seeking time. Ang seeking time sa people of God. Because Seventh-day Adventist Church is the church chosen by God before. Until the same with the Israelites, the apostatized God. Ganon rin ang nangyari sa people of God na Seventh-day Adventist Church. That is why there is a seeking. Ano ibig sabihin? No, umalis tayo dyan dahil sa katotohanan, we will rebuild. Saan ba yung ano natin? We are rebuilding the faith of the pioneers. We are studying all the pioneers' faith. And we apply it in our personal life. Yan ang masakit ngayon sa kanila ni Ma'am Ivy
ug ni Brad Iman, nagtrabaho sila sa institusyon sa simbahan na yan, pero anong ginawa sa kanila? Imbes na i-treat sila na para hindi na sila para bumalik sana i-treat sana ng maganda ba, pero anong ginawa sa kanila? Sinabi na hindi na tayo parehas ng faith, kailangan umalis na kayo sa inyong mga trabaho. So ganyan ang ginawa sa kanila, ganyan din ang gagawin sa atin kung yan tayo nagsisimba. Karamihan takot na ihulog sa church. The church will not save. Who will save? Jesus. The Savior is Jesus Christ, not the church. Then since we are now in the last days, yes, God picked His people from His chosen church. Kaya yung bugkoso na, yan He will bundle the tears and the wheat. So that is why we should pray always, not for ourselves alone, for our brethren also, for our relatives that is in that church. We will hate not the members of the church, because some time ago we are also a member of the church. We hate only the apostasy that Satan infiltrates in the church. So this afternoon, I hope that we learn from our pioneers. And then I know that God, by His Holy Spirit, He will develop it in our heart. All the truth that our pioneers they have, not the errors, not the modern doctrines of the modern religious church now. So we won't build another religion. We just came out from the religion that is being apostatized, that being corrupted, and then we will rebuild all the light that was given to the pioneers. So if you are with us with this movement, be sure you have the guts. Be sure you have the courage, because I tell you, it's not easy. It's not an easy road. So that is why when I tell Pastor Baang that Mike, he plans to be baptized, then you tell Mike, are you prepared? Are you prepared to face all these challenges? Hindi basta-basta. Kasi hindi ka na parang outcast na ka. But for me, kahit outcast na ka doon, magagalit sa iyo ang mga malalapit sa iyo. Pero remember, God is with you. God will be with you because you are holding the truth. Yes. You are like a virus. You are like a COVID. So, they won't let you go with them. They won't let you be with them. Even though you are sister and brother in blood. And I hope this will not happen in my own brothers, because my brothers, they are they might understand me. Ha? Yes. Kahit magagalit ang lahat sa akin, wag lang ang Panginoon. So, that must be our stand.
And I hope this afternoon, all of us are happy with the truth that God has showered us. So until this afternoon, we have so many things to discuss about the all other. We have not yet finished about the topic we have been last Saturday about the this day is a Babylon. Ang pulong sa Dios nag-ingon, kung ang akong katawhan magatawag sa akong ngalan, magmapainumsanon sa ilang kaugalingon ug mag-ambo, ug manghita sa akong naong, ug motalikod gikan sa ilang mga daotang dalan. Nan ako magpatalinghog gikan sa langit ug magapasaylo sa ilang mga sala, ug magaayo sa ilang yuta. Usa higala ko, ang Dios sa katapusang panahon nag-awhag kanimo o kanako sa pagpatalinghog sa katapusang panawagan sa Dios, samtang dili pa ulahi ang tanan. Ang pinadayag 14 versikulo 6 ug 7 nagingon, og nakita ko ang laing manulunda nga nagalupad sa taliwala sa kalangitan, og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita, aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran, o kabanayan, o pinulungan, o katawhan. O sa makusog nga tingog siya nagingon, kahadlukin ninyo ang Dios, o kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay ang takna sa iyang paghukom, nahiabot na. O simbahan ninyo siya nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, o sa dagat, o sa mga tuburan sa mga tubig. Busa igsuon ko, kini nga tulumanon, makatabang kanato sa pagpamalandong, kung kinsa ang Dios nga atong gisimba o gialagaran. Busa kami malipayon nga nag-imbita kaninyo nining atong pagtuon sa kasulatan ug sa pulong sa Dios, ang atong tulumanon, ang pagpadayag sa bilinghong kamatuoran, ang pagpadayag sa bilinghong kamatuoran.